Jeremiah chapter 31 verses 3 to 6. God told them, I never quit loving you and never will. Expect love, love, and more love. And so now I'll start over you and build you up again. Dear Virgin Israel, you'll resume your singing, grabbing your tambourines and joining the dance. You'll go back to your old work of planting vineyards on the Samaritan hillside and sit back and enjoy the fruit. Oh, how you'll enjoy the harvest. The time's coming when the watchmen will call out from the hilltops of Ephraim. On your feet, let's go to Zion. Go to meet your God. So purihin po ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Palapakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Good morning, good afternoon, good evening. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin natin ng good morning, yung nakaka-bless na good morning. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Tayo po ngayon ay nasa first installment po ng ating brand new series for this month of February entitled Unbreakable. Unbreakable, a long and lasting relationship. Alam niyo po, mayroon po tayong tinatawag ngayon na ang tawag dito ay rebound relationship. Pag sinabing rebound relationship, ito ay reactionary relationship na inspired ng unhealed na wound. Reaction siya na kaya ginagawa ito because of unhealed wound dun sa previous na kanyang relationship. It is also a romantic relationship that is wrapped by unresolved issues, pain, and unresolved grief. Hindi naman na lahat na nagmahal ulit, rebound relationship ang tawag. Tawag lang sa rebound relationship. Ito yung ginagamit niya para makabawi siya, kaya lang ginagamit niya yon dahil siya ay may unhealed na wound. At lagi ko ang sinasabi, hurting people are hurting people. So kapag nasaktan ka, yun ang inspiration mo para ikaw ay makabangon ulit. Madalas sa madalas, mamaya po papakita ko yung research na hindi ito nagtatagumpay. Madalas po, ito yung ginagamit, itong rebound relationship na ito yung itinatawag na band-aid solution. Para lang masolusyonan yung pain na kanyang nararamdaman. At sinabi natin, hindi magandang solusyon lagi ang band-aid solution. Why? Tinatakpan lang natin yung sugat at minsan lalo itong nakakalala. Kaya nga may tinatawag ako, there are 4 kinds of solutions. May tinatawag tayong bad solution. Maling solusyon talaga. May tinatawag tayong bias solution. Dahil bias mo lang yung isa, dahil narinig mo, dahil umiiyak, dahil kasama mo, hindi na siya nababalanse. Hindi na naririnig yung kabilang side, hindi na maayos yung judgment. May tinatawag tayong ito, band-aid solution. At yung panghuli, ang tawag doon ay biblical solution. Na kung saan napaka-importanteng solusyon. Every time na ako po ay nagka-counsel, napaka-importante nito, lalo na pag nagtuturo tayo ng counseling, napaka-importante po nitong 4 na to kung saan nagpo-fall doon. Sa 4 na yon, yung maaaring solusyon na gawin nung taong nasasaktan. Alam niyo po ba, according to studies, rebound relationship were employed as a distraction from their feelings of emotional attachment for their ex-partner. Yung rebound relationship, ito ay distraction lang. Distraction strategy siya para mawala yung feelings of attachment nung huling relationship. Or, sa kabilang side naman, ito naman ay source of support naman sa isang tao. Kasi nga, nangihina siya eh. Nasasaktan siya. Kaya ang gagawin niya, re-rebound siya ngayon. Tawag doon na rebound relationship. But alam niyo po ba, according to psychologytoday.com, that past statistics have shown that 50% of first marriages end in divorce. Lalo na sa Western countries, sa Amerika, sa 100 na kinakasal, parang ganito lang yung ratio nun. 50 ang naghihiwalay. 52 pa nga. Actually, 50 to 52. Kasi Pilipinas ngayon, humahabol na tayo. Sa kalahating ikinakasal, sa 100 na kinakasal, 50 ang naghihiwalay. Pero alam nyo ba, yun yung first marriages. Unang marriages yon. But 67% of second marriages
end in divorce. Yung first marriages, nag-i-end siya, 50% nag-i-end. Kapag nag-second siya, pumangalawa, 67% doon ang nag-i-end sa hiwalayan. Pag nag-fail yun, pumangatlo siya, sa mga pumangatlo, 73% ng third marriages nag-i-end ng divorce. So what does it mean? The more na sumusubok, kung sino pa yung subok ng subok, sila pa yung lalong nasisira. The more na sumusubok sila, akala nila mariresolba yung past wound nila. Pero pataas ng pataas yung percentage na kung saan lalo lang silang nabibigo. So tumitindi lang ng tumitindi yung sugat. Kaya nga hindi sapat na solusyon yung gawin nating rebound yung isang tao, pang rebound lang. Kinakailangan, kinakailangan hindi mo gagawin siyang solusyon. Kasi kapag nasasaktan ka, papasok ka agad doon, may mga unresolved issues ka. Sabi ko nga, ginawa mong band-aid yan taong yan. What if gumaling ka na? Bukas makalawa, na pagtanto-tanto mo, hindi mo pala siya talaga mahal. Nung gumaling ka na, ginawa mo lang siyang pan-band-aid. So napaka-importante na may mahil muna dito. Sa kaloob-looban natin, may mahil muna sa sarili natin, nang sa gayon, hindi magiging bias ito, hindi magiging bad, at hindi magiging band-aid lamang. Ulitin ko, kung sino pa yung subok ng subok sa kanila, sila pala yung lalong nasisira. By the way, gusto ko lang din pong i-clarify na hindi naman lahat. Nakuha po natin sa first marriage nga kalahati eh. The second marriage, 62. Sa third ay 73%. So may mga percentage na nagtatagumpay dito dahil nga nakita ng pag-aaral na may mga na-resolve na mga issues, mga big issues sa kanyang buhay. That's why, kaya lang, majority ay hindi sila nagsasucceed. Pero may nagsasucceed. Ano ang pinagkaiba nila? Yun ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon. So hindi man lahat, ulitin ko, pero karamihan na nagmamahal na gustong tumagal at magtagumpay. Hindi nagtatagumpay. Ngunit, bakit nangyayari yon? Ang tanong natin ngayon, may forever ba talaga? May pangmatagalan ba talaga? O posible pa talaga ang isang lifetime na relationship? Hindi lamang sa asawa mo, kundi sa mga mahal mo sa buhay, sa kapatid mo, sa kaibigan mo, sa mga importanteng tao sa'yo. Basta may relationship na kung saan sinabi ko nga, nung mga nakaraan, next week, ang lesson natin is about that din, about relationship, ay posible ba talaga na magkaroon ako ng pangmatagalan na pagmamahal? Kasi nga nagiging rampant na yan ngayon sa ating bagay. Once na ang isang mali ay nagiging kultura, parang nagiging tama yan sa mata ng tao. Parang nagiging tama na yan. Kaya ingat tayo sa culture na kinalalagyan natin kasi minsan akala natin or alam natin na mali pero nagiging tama na siya kasi ginagawa ng magulang natin, ginagawa ng ibang tao, ginagawa sa paligid natin, ganun sa bahay natin, ganun sa bansa natin, ganun nakikita natin sa social media na okay lang naman. Hindi lahat ng nakikita nating natural ay tama. Na kung saan pwedeng gamitin ng kaaway yon para lalong hindi tayo tumagal. So ito po yung pag-uusapan natin ngayon. So join me in our message today entitled A Long and Lasting Love. Sabihin nga po natin, A Long and Lasting Love. Maybe some of you, ito yung team song mo dati. Or maybe, na-inspired ka sa kantang ito. But dalangin ko ngayong araw na ito, magamit natin ang salita ng Panginoon para makapag-produce tayo ng pangmatagalan na pagmamahalan. So today, let us discover from our text the keys of a long and lasting love. 4 na katangian ng tumatagal na pagmamahalan. 4 na katangian ng tumatagal na pagmamahalan. Hindi lamang ito sa mag-asawa, kundi sa magpapamilya, sa isang relasyon na alam mong napaka-importante sa iyo kahit hindi ito perpekto. Lahat po ng ready at excited na matuto at mabago ngayong araw na ito, magsabi nga po ng malakas na amen. Number 1. Sabi sa verse 4, di ba sinabi sa verse 3, God told them, I've never quit loving you.
and never will. Expect love, love, and more love. So pagdating ng verse 4, hindi lang sinabi ng Panginoon dito na I'll never quit loving you and never will. Tama, mahal kita. Expect love. So what's next after that? So dito makikita natin na ang Panginoon ay mapagmahal. Kaya lang ang pagmamahal ng Panginoon, ano ang sangkap nito? Ano ba yung mga sangkap na nakapaloob pagdating sa pagmamahal ng ating Panginoon na kung saan pwede din nating matutuhan? Ano yung mga prinsipyo na pwede nating matutuhan dito para nang sa gayon, kapag may mga failed tayo na pagmamahalan o kaya naman may mga gusto tayong maiayos sa ating buhay o gusto natin talagang tumagal yung pagmamahalan na yon, ano ang gagawin natin? Again, a long and lasting love, 4 na katangian ng tumatagal na pagmamahalan. Verse 4, I will build you up again and you will be rebuilt, O Virgin Israel. First, na katangian ng tumatagal na pagmamahalan, it is restorative. I will build you up again and you will be rebuilt, O Virgin Israel. Again, a long and lasting relationship demands restoration. May mga ilang kinasal na po ako na kung saan silver anniversary, yung iba 30 years, yung iba 40 years nang nagsasama. At may mga tinanong ako, tumagal na sila ng 50, yung iba 55 na. Sinabi ko, may mga panahon ba na kung saan hindi, sabihin na natin, perfect ba talaga ang relasyon ninyo? Parang philosophical question siya, na alam ko naman ang sagot. Pero gusto ko lang marinig din. Ma-affirm ng tao, marami kaming mga pagsubok na pinagdaanan. Para sa mga matatagal na dito, alam nyo naman na hindi siya ganun kadali. May panahon ba na kung saan nasaktan ka sa iba't ibang kapamaraanan, iba't ibang area, o nasaktan mo siya? Yes. Pero ba't kayo nananatili? Na-restore Nakuha po natin. Unang sangkap ng tumatagal na pagmamahalan, it is restorative. If you want a long and lasting relationship, it must be restorative. Alam niyo po mga kapatid, ang akala natin ngayon, lagi ko po itong binabanggit, lalo kapag nagkakasal po ako, alam niyo po ba, ang akala ng mga tao ngayon, ang mga naghihiwalay lang ay yung mga batang bagong kasal. Hindi po. Ang uso ngayon, ang rampant ngayon na hiwalayan, ang tawag dyan ay gray hair divorce. Yan yung 40 to 50 years old, pataas na. And I found out, ngayon po mga kapatid, maniwala kayo, 43 years na silang kasal, 50 years na silang kasal, naka-file sila ng divorce ngayon at ng annulment. So hindi sapat na matagal na kayo ay tatagal talaga kayo. So hindi pwedeng maging kampante ang isang tao. So napansin niyo po yung component na ito na restorative. Malalaman mo na tama ang pag-ibig kapag naaayos. Bakit? Dahil lahat tayo may lamat. Lahat naman tayo may problema. But real love restores. Real love restores. Actually, ang tawag sa Israel ay prostitute. Kaya kung papansinin niyo sa verse 4, I will build you up again and you will be rebuilt, O Virgin Israel. Mamaya sa ending natin yun. Mapapansin natin yon. You will be rebuilt, O Virgin Israel. Why? Naging prostitute sila. Ibig sabihin, ibinigay nila ang kanilang sarili sa ibang Diyos. So real love restores. Hindi yung totally damaged ka na, lalo ka pang pinagsasamantalahan at pinaglalaroan. Hindi yung wasak na nga yung isang tao, sira na nga, lalo pang pagsasamantalahan at lalo pang wawasakin. Kapag gusto nating tumatagal, dapat ito ay nagre-restore. So doon ka sa itataas yung dangal mo, huwag sa pinagsasamantalahan ka. O huwag doon sa pinagsasamantalahan, yung kahinaan mo. Now, dalawang importanteng bagay pagdating sa restoration. First, re-evaluate your relationship. Verse 4, I will build you up again and you will be rebuilt, O Virgin Israel. So rebuild means here, sinabi, I will build you up again, sabi sa ibang translation, and you will be rebuilt. To build something again, ang ibig sabihin nito. Why? Lahat kasi ng relationship na damage.
Lahat ng relationship nagkakaroon ng problema. So napaka-importante ng evaluation. Bakit natin nabanggit ito? I will build you up again and you will be rebuilt. Ibig sabihin, kaya i-rebuild, may nawasak. Ngayon ang tanong, paano magiging restorative ang isang relationship? Mayroon bang bumagsak? Mayroon bang nasira? So kapag may bumagsak at may nasira, kaysa lalo mong wasakin, you have to rebuild it. Mayroon bang na-damage? Mayroon bang nangangailangan ng repair doon sa relationship na yon? O yung relationship na yon ay nangangailangan ba ng repair? So kapag nakikita natin may bumagsak, may na-damage, may nangangailangan ng repair, it must be restored. May kilala po akong kilalang religious na figure sa buong mundo na kung saan nag-fail yung marriage niya, bumagsak siya. Yung man of God na to. Ngayon, 53 years na silang nagsasama, 53 years o 48, mga ganon, na silang nagsasama. And ongoing yung kanilang counseling ngayon. May mga tao na tumutulong sa kanila para ma-restore ang relationship. Napansin natin na kahit na tumagal ng tumagal, hindi sapat yun na masasabi na talagang mananatili kayo sa isa't isa. So you have to re-evaluate your relationship. Huwag natin hahayaan na may damage na, lalo pang sisirain o hahayaan na lang. You have to restore it. Kaya nga, I will build you up again. Why? May nasira eh. So you have to re-evaluate your relationship. May bumagsak ba? May na-damage ba? May nangangailangan ba ng repair? Second, it means to re-establish your relationship. Para ma-restore pala, hindi mo lang siya i-evaluate, you have to establish it. I will build you up again and you will be rebuilt, O Virgin Israel. Yung Hebrew word na ginamit dito is to build, rebuild, establish, to cause to continue. Sa mga plantito at plantita dito, di ba yung halaman, kapag ililipat mo sa isang paso, ang tawag doon, o kaya pinapatatag mo siya, ini-establish mo muna. Hindi siya basta-basta ibinibenta agad, o kaya hindi agad mabubuhay yon kapag hindi siya established. O ibig sabihin, nag-uugat na ulit, o kumakapit na ulit, o kaya nakapag-adjust na siya dun sa paso, dun sa environment. So kinakailangan, may ganun na mangyayari. Hindi pwedeng hahayaan mo na lang, walang adjustment na nangyayari. Hindi siya ma-establish, mabubunot ulit yon at hindi mabubuhay. So re-establish your relationship. Kaya pala, may mga relationship na nare-restore. Kasi una, umaamin. May time ng assessment. Hindi lang hinahayaan, mahilig pa naman ang tao sa denial. At minsan, tandaan natin, maraming hindi gumagaling kasi maraming hindi umaamin. Sa pagre-restore, napaka-importante ng evaluation. At the same time, napaka-importante ng establishment. So gumawa ng paraan para tumatag at tumindig ang inyong relasyon. Gagawa ng paraan, hindi hahayaan na lang. Ano ngayon yung gagawin para ma-establish? Baka kinakailangan magbigay ulit ng time? Baka hindi na kayo nagde-date? Baka hindi na kayo nagkikita? Baka hindi na kayo nag-uusap? In any relationship, napaka-importante ng communication, ng time. Para masanay ulit, yun ang ibig sabihin, para masanay siya sa environment na yon dahil may na-damage eh. Para nang sa gayon, muli siyang tumubo. Muli siyang kumapit. At magkaroon siya ng assurance, magkaroon siya ng acceptance, magkaroon ng healing. Ito, magkaroon ng true repentance. So napaka-importante, basta may ma-establish. Kapag walang evaluation at kapag walang establishment, hindi yan ma-restore, mabubunot ulit yan. At mamaya, baka konting araw lang, mabubulok na agad siya. So a long and lasting love is willing to restore. Bakit? Ang concern kasi dito ay hindi kung sino ang nanakit at nasaktan.
dahil sa pagmamahalan ay may nakakasakit at may nasasaktan. The real concern is kapag nagkaproblema at nagkalamat ang relasyon, meron bang nag-aayos? Handa bang mag-ayos? At handa bang magpaayos ang dalawa? Kung ayaw mag-ayos at ayaw magpaayos, sabi ko nga, condolence na lang. Huwag ka nang umasa, ayaw eh. But if yes, congratulations. Kasi tiyak yan, maayos yan. Tandaan natin, a long and lasting love is restorative. Lagi naman talagang may problema. So along the way, dapat may restoration. Kapag may kailangan i-repair, kapag may kailangan ayusin. Kaya siya tumatagal. Hindi dahil sa perpekto siya, kundi dahil nadadamage siya, pero nire-restore. Second, verse 4b. Sabi dito sa 4a, di ba? I will build you up again, O nation of Israel. You will be rebuilt. Sinabi dito, once again, you will use your tambourines to celebrate. You will go out and dance with joy. Second, a long and lasting love is celebrative. Sabi nga po natin, celebrative. So ibig sabihin, a healthy relationship, first, a healthy relationship is celebrative. Once again, you will use your tambourine to celebrate. Sinabi dito, kapag pala si Lord nagre-restore, of course, pag si Lord nag-aayos, gusto niyang tumagal, nire-restore niya. At the same time, hindi lang simpleng restoration, may celebration. So a long and lasting relationship as a component of celebration. Why? Because lack of enjoyment is a relationship killer. Hindi pwedeng nonchalant sa relationship. A long and lasting love as a component of celebration. Kung gusto natin tumatagal ang pagmamahalan, hindi pwedeng walang celebration. Again, a lack of enjoyment is a relationship killer. Kung gusto natin mawala at mamatay ang isang relasyon, huwag mag-restore at huwag mag-celebrate. Kaya nga sinabi dito, once again, you will use your tambourines to celebrate because all good relationships have some element of fun, joy, and celebration. So in all types of relationship, there should be rejoicing. This key element can be easily forgotten and neglected. Saan? Sa family. Spousal relationship, friendship, and even in work relationship. Kapag puro na lang walang pansinan, puro na lang trabaho, at walang element ng celebration, walang fun, o walang rejoicing, dun sa relationship, kahit sa trabaho, pag tinanggal nyo yan sa company ninyo, maniwala kayo, mag-i-end yun, relationship na yun, magkakasira-sira lang. Kasi a long and lasting love, remember, is celebrative. Kailangan may element ng celebration because a healthy relationship ay may component ng celebration. Isang sign na bibitaw ka na. Isang sign na bibitaw ka na. O yung tamang word ay bibitiw ka na. Hindi ka na masaya. Maraming mga nag-i-end na relationship, nag-i-end na pagmamahalan, nag-i-end na karir. Bakit? Hindi na daw masaya. Of course, hindi lang puro ganun naman talaga, puro laging saya ang component, pero kinakailangan meron nito eh. Kasi ulitin ko, isang sign na bibitiw ka na, hindi ka na masaya. Sayahan mo. Ang problema. Kaya lang, baka kaya hindi masaya. Kasi walang restoration. Nakuha natin, kaya una yon. Napaka-importante nung restoration na yon. Because a long and lasting love is restorative. Pangalawa, ito ay celebrative. So para kay Lord, hindi maganda ang isang relasyon na puro kalungkutan. Kung may panahon ng kalungkutan, dapat may panahon din ng kasiyahan. Ang problema, gusto mo lang laging malungkot eh. Hindi, puro na lang kasiyahan. Puro na rin lang kalungkutan. Kung may panahon ng kalungkutan, of course, magsama.
There's a time to cry. But there's also a time to celebrate. Baka isang side lang. Kapag isang side lang lagi, puro kalungkutan ang gusto, ay baka lulubog ang isang relationship pag puro ganun na. Kasi wala nang kasiyahan eh. Si Lord hindi papayag nun, may rejoicing. Kaya nga meron tayong tinatawag na worship service, na Sunday worship celebration. Sini-celebrate natin ang goodness ng ating Panginoon, nagagalak tayo sa kabutihan niya. Hindi kasi para kay Lord, ayaw niya ng relationship na puro kalungkutan. Yes, may time to cry, but there's must also a time to celebrate. Ulitin ko, para kay Lord, hindi maganda ang relasyon na puro kalungkutan. Kaya sinabi niya sa verse 4, once again, you will use your tambourines to celebrate. Sabihin nga po natin, celebrate. Question is, meron pa rin bang ganito sa inyo? Meron pa rin bang ganyan no sa pagmamahalan? Importante ang celebration, remember, sa isang relationship. Because celebration means thanksgiving. Ito ay pagpapasalamat natin sa ginagawa ng Panginoon. Tandaan, hindi tatagal ang relasyon na walang tawanan at walang kagalakan. Hindi tatagal yon. Of course, kagalakan naman na may paggalang at may kagalakan na may kabanalan. Hindi yung galak na galak ka, kotong ka naman ng kotong dun sa katabi mo, sobrang familiarity naman. Katatawa ng katatawa, nasisipa na yung kasama. May kabanalan, nakasiyahan. Second, healthy relationship is, ito maganda, di ba sinabi natin, ang isang long and lasting love ay celebrative. But ito ay, di ba, celebrative siya. It is also selective. Kailangan may celebration na nangyayari, pero mapapansin nyo dito sa verse 4, tingnan nyo maigi to. You will pick up your tambourines again. You will dance with all the other people who are having fun. Pagdating pala sa kagalakan, pagdating sa relationship, laging may factor ang ibang tao. You will dance with all the other people who are having fun. Anong ibig sabihin nito? Tignan po. You will dance with all the other people who are having fun. Ibig sabihin, isama mo yung mga taong masaya para sa inyo. Isama mo yung mga tao na kung saan masaya, na maayos ka, na maayos siya. That's why healthy relationship is selective. Hindi lahat sinasama sa circle. Dahil may mga wrong and right people sa buhay natin. Hindi ko sinasabing di makikipagkaibigan. Pero hindi lahat sinasama sa circle mo. Ibig sabihin, lalo na yung pinakamalapit sa circle ng relationship. Kasi may iba't ibang level ng relationship. Pero ito yung mga tao na kung saan nagkakaroon ng influence sa buhay mo. Sa buhay ninyo, sa relationship ninyo. Because healthy relationship is selective. Again, sa pamamagitan nito, biruin mo, nagsasaya kayo, tapos nakaupo yung isa sa sulok. Naranasan mo na yon? Birthday celebration, tapos nag-iiyak siya sa dulo. Paano makikimasaya naman yon? Sabi ko nga, there's a time to cry, but there's also a time to celebrate. Kaya lang, nasa time ng celebration, gumagawa ka ng eksena. Sabi mo sa kanya, uwi ka na lang, Brad. Umiyak ka na lang doon. Sa bahay ninyo. Nasa celebration tayo. Nakuha natin yon. So panira siya. Nagsiselebrate ka nga, nag-aayos ka nga eh. Kaya dapat may mga tao na kung saan pipiliin mo rin. Na kung saan nag-aayos nga ng relationship eh. Gusto ka natin tumagal eh. Tapos puro naman to kalungkutan. Mag-iyakan tayo bukas. Samahan kita sa pag-iyak mo. Eh kaya lang, bakit mo kasi in-invite? Kaya lang, baka hindi niya naman alam. Kaya lang, tandaan natin, a healthy relationship is selective. You will dance with all the other people who are having fun. Ulitin ko, para kay Lord, hindi magandang isang relasyon na puro kalungkutan. Kung may panahon ng kalungkutan, dapat may panahon din ng kasiyahan. So if you want a long and lasting relationship, a long and lasting love, hindi pwede na lagi kang KJ o Killjoy. Kay Jesus ka, oo.
Pero si Jesus, hindi killjoy yan. Tama na dapat serious ang relationship. Pero remember, na ang tunay na serious na relationship ay may happiness na component. Hindi talaga seryoso ang isang relationship na hindi celebrative. Kaya may tinatawag tayong Sunday celebration. Kasi ang pagsisimba at pagsamba ay hindi isang funeral service. Kaya kapag nasa Sunday celebration tayo, kahit alam mo yan, may problema tayo, ang sineselebrate mo naman di yung problema mo eh. Ang sineselebrate mo, si Lord, kayang tugunan yung problema mo. Ang sineselebrate mo, hindi yung pinagdadaanan mo, yung sugat mo. Ang sineselebrate mo, si Jesus na kung saan hindi ka iiwan at pababayaan. Amen po, baka man mas malakas nga na papuri sa ating Panginoon ngayong oras na ito. If you want your love to last, lagyan mo ng kasiyahan ng buhay mo. Lagyan mo ng kasiyahan ang relationship mo kay Lord. Lagyan mo ng kasiyahan ang relationship mo sa tao. Ulitin ko, hindi tatagal ang relasyon na walang celebration. Because a long and lasting love is not just restorative, it is also celebrative. Wait, there's more. Verse 5, you'll go back to your old work of planting vineyards on the Samaritan hillsides and sit back and enjoy the fruit. Oh, how you'll enjoy those harvests. Number 3 is productive. Hindi lang siya restorative. Hindi lang siya celebrative. So, importante na, restorative, celebrative. So, sa relationship ninyo magtatay, sa relationship nyo mag-asawa, sa relationship mo magkaibigan, napaka-importante pa rin ng celebration. At napaka-importante ng restoration. I don't know kung sino sa atin dito, may na-damage na relationship, napaka-importante nun kung gusto mong tumagal. Kung ayaw mo nga, sinabi ko, condolence na lang. Pero kung gusto mo, congratulations. Pero napaka-importante din itong pangatlo, productive. Sabihin nga po natin, productive. Why? Because a love that is productive will last. Yung pagmamahal na productive will last. So anong gagawin natin? Kaya sinabi dito, you'll go back to your old work of planting vineyards on the Samaritan hillsides and sit back and enjoy the fruit. Oh, how you'll enjoy those harvests. You'll go back to old work of planting vineyards. You'll enjoy, sabi niya dito, how you'll enjoy this harvest. So anong gagawin natin para maging productive? First, be fruitful. You'll go back to your old work of planting vineyards. Sinabi dito. So ang tunay na pag-ibig ay gusto kang maging productive. Ang tunay na pag-ibig, gusto kang maging productive. Hindi yung, wag ka nang kumilos. Hindi pwede yun. Hindi tatagal. Napaka-importante. Napansin nyo, akala ng iba, lalo na yung mga religious na tao, lalaki lang dapat na productive. Mali. A noble woman, tandaan natin, in Proverbs 31, productive yun. May business nga siya sa bahay nila eh. May ginagawa nga siya eh. So hindi kasi pwede sa isang pagmamahalan na walang fruitfulness. Hindi pwede puro anak lang ng anak. Kinakailangan, sinabi dito, you'll go back to your old work. Pag may nire-restore ang Panginoon, pag may inaayos ang Panginoon, pag may gustong tumagal si Lord na relationship, gagawin niya ulit itong productive. Ibig sabihin may nangyayari sa kanyang buhay. Kasi kapag walang nangyayari dyan sa buhay ng asawa mong lalaki, pag walang nangyayari sa buhay ng asawa mong babae, pag walang nangyayari sa buhay ng anak mo, hindi siya productive, hindi umuusad yung buhay niya, mawawala yan. Napaka-importante ng fruitfulness. Why? Matagal nang nawala ng production ng Israel dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Kaya nagpapadala si Lord ng famine, nagpapadala si Lord ng ibang dilubyo. Pagod sila pero hindi nila na-enjoy yung fruit ng kanilang labor. Pero pagdating dito ngayon, nung sabi ng Panginoon, paparanas ko ulit sa inyo yung pagmamahal ko, isa sa resulta nun, magiging productive ulit kayo. You'll go back to your old work of planting vineyards. Bakit? Hindi na ulit sila naging productive. So be fruitful. Second, be fulfilled. Kaya nga sinabi dito, you'll sit back and enjoy the fruit.
So ang productivity, dapat fruitfulness and fulfillment. Dapat na-enjoy yung fruit of labor. Kaya okay lang yan. Minsan papasalon ka. Minsan bibili ka ng isang bagay na kung saan makakaramdam ka ng may pinatutunguhan naman itong pagtatrabaho ko. Itong ginagawa ko. Kaya may time na mag-iipon ka, sacrifice. Pero pagdating sa personal finance, pagiging matagumpay pagdating sa finances, hindi pwede puro ipon. Nag-uumpisa? Yes. Kailangan ng ipon para makapag-produce ng discipline. Pero napaka-importante din, maglalagay ka ng ilang budget doon, magbabudgetan mo yon para naman yung pagtatrabaho mo ay nagkakaroon ka ng enjoyment at sense of fulfillment. Kasi matagal silang nawala. So dapat na-enjoy mo yung pinagtatrabahuan mo. Halimbawa, yung asawa mo, trabaho ng trabaho. Tapos puro na lang sa ganitong bagay na pupunta. Okay din yan, may napupuntahan nga. Pero bilan mo naman ng damit ng bahagya na maayos, di ba? O kaya bumili ka naman ng maayos. O kaya naman ilagay mo sa isang negosyo o investment na gusto mo. Na mararamdaman mo, may pinatutunguhan, itong ginagawa ko. Nakuha po natin, you'll enjoy, sabi dito, sit back and enjoy the fruit. Kailangan may fruitfulness at kinakailangan may fulfillment. Ganun ang productive. Alam niyo po ba, a study in 2001 by economist Robert Nakostin and Michael Zimmer, na tuklasan po nila that men who possess the qualities that make them good workers also possess the qualities that make them more likely to marry and stay married. Yung nai-inspire lalo sa isang relasyon at gustong tumagal at manatili doon sa isang relasyon, ito daw yung mga taong fruitful. Kasi once hindi na productive ang isang tao, nakatulala na lang, naghihintay na lang lagi ng sahod, naghihintay na lang ng kita, sila yung mga tao na kung saan feeling nila paralyzed sila. Feeling nila palamunin sila. Nakakaramdam ang tao na gano'n, na hindi na siya productive. Kaya nga yung mga seniors natin dito, tinutulungan natin, gusto natin, sinasabi ko nga sa kanila na hindi pa tapos, if you're not dead, you're not done. Gusto ng Panginoon, may ginagawa pa tayo, may nangyayari pa sa ating buhay. Kasi kung gusto mong manatili, hindi pwede na hindi ka productive. Kasi feeling mo, wala na nangyayari sa buhay mo eh. Pero hindi totoo yun. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi totoo yun. Buhay ka pa nga eh. Again, if you're not dead, you're not done. And the best is yet to come. So kinakailangan para maging productive, may fruitfulness at may fulfillment. Gagawa ng paraan para paano maging fruitful ang buhay at the same time, may sense of fulfillment siya sa kanyang buhay. Last, pero hindi siya yung least dito. Okay? Verse 6. The time's coming when watchmen will call out from the hilltops of Ephraim, on your feet, let's go to Zion to meet our God. Pang-apat na katangian na tumatagal na pagmamahalan. Number 4 is active. Sabihin nga po natin, active. Hindi lang siya productive, kundi active. Kaya sinabi, the time is coming when watchmen will call out from the hilltops of Ephraim, on your feet, let's go to Zion to meet our God. Bumalik sila sa pananambahan. Bumalik sila sa dati nilang ginagawa. Aktibo ulit sila. Ngayon, ito maganda. Ano ba yung tamang binabalikan? Ano ba yung gawain na tamang binabalikan? First, it is a holy activity. Kaya sinabi dito, on your feet, let's go to Zion to meet our God. Ibig sabihin, balik ka sa tamang ginagawa. Balik ka sa tamang ginagawa. Maybe, may mga maling ginawa tayo sa relasyon natin, itatama mo siya kasi holiness eh. Maybe nawala kay Lord, nawala sa sentro ang Panginoon. Go back to holy activity. Balik sa tamang ginagawa. Kasi ang sirang relasyon ay tiyak may pinuntahang mali at may ginawang mali. So return to holy activity. Second is holy intimacy. Kaya sinabi dito, go to meet our God.
So this is a closer connection. Kung gusto natin tumatagal, ang isang pagmamahalan, kinakailangan aktibo ito. Holy activity and holy intimacy. Closer connection. Kinakailangan may paglalapit ulit. Ibig sabihin may time ulit yung dalawa. May time ulit yung relationship na yon. May time ulit yung family na yon. Kung kay Lord ito, may time ka ulit kay Lord. Bibigyan na wala. So holy activity and holy intimacy. Kasi pwedeng puro productivity. Pero wala naman, hindi ka naman active dun sa tama. Kasi, hindi, magtatrabaho na lang ako dito. Kaya lang, mamaya, yung dahilan ng pagtatrabaho mo, wasak na. Aanin panda mo pagpatay ng kabayo. Wala na pala. On your feet, let's go to Zion to meet our God. Go to meet our God, sinabi dito. So a long and lasting love is active. Sabihin nga po natin, active. Napaka-importante na maging aktibo. So napansin nyo, kapag nire-restore ni Lord, ginagawa niyang, hindi lang niya ginagawang productive, kundi ginagawa niya ring active. Napansin nyo po? In John chapter 21 verse 17, the third time he said, nung nire-restore niya si Peter, Simon, son of John, do you love me? Jesus said, sabi ni Simon, di ba, ni Peter, yes, Lord, you know that I love you. O, sinabi ni Lord, o sige, embrace na tayo ha. Okay na tayong dalawa. Tinatwa mo pa naman ako, sabi mo, hindi mo ako kilala. Hindi lang ganun eh. Sabi ni Jesus, go feed my sheep. Hindi pwedeng hindi active. So, saan ka babalik? Dun sa holy activity, not dun sa holy intimacy. Peter, do you love me? Go feed my sheep. Active. So if you want a love to last, may 4 na bagay na dapat natin i-consider. 4 na components para manatili ito. Para hindi siya maging condolence sa dulo, kundi maging congratulations siya. 4 na sangkap ng tumatagal na pagmamahalan. Ano po yung number 1 natin? Restorative. Number 2, celebrative. And then number 3, productive. Number 4, active. Now the question is, may mga kailangan bang ma-restore? Kaya may ma-restore kasi may nasira. Ba kailangan may ma-repair? Restore mo. Kasi wala naman perfect, di mo dapat ikahiyayan. Kaya lang nakakatakot, baka itutuloy na, may damage, naguguho yung building. Next week, we will talk about family relationship na napakaganda ng ending. But, may kinakailangan bang ma-restore? Pangalawa, baka hindi naman kinakailangan ma-restore yung na-damage o baka ang nawala lang yung celebration. Baka puro nakalungkutan, baka naging funeral na yung pamilya. Baka wala ng sense of celebration. Baka sa katatrabaho, wala ng kasiyahan. Wala ng fun. Wala ng enjoyment. Baka kinakailangan yun ibalik. O pangatlo, baka meron isa sa atin, hindi na naging productive yung buhay. Feeling niya, paralyzed siya, wala nangyayari sa kanya. Huwag po kayo maniwala doon. Hanggat buhay pa tayo, pwede tayo maging productive. Ang daming kapamaraanan. Ang daming ways sa church lang natin, ang daming kapamaraanan. Kung gusto natin maging productive, sa buhay natin, ang daming opportunity. Pag mong hahayaan na isa sa inyo ay magmukhang, ang tawag nila doon ay parang inutil ang dating. Parang paralyzed na. Huwag ka natutuwa na sa family, ikaw lang. Kasi minsan, tuwan-tuwa siya na parang siya lagi bida, siya yung provider, siya lahat. Makakatuwa yun. Baka dumating panahon, ma-burnout ka, mapagod ka. At baka dumating ang panahon, magmumukha na silang walang nangyari sa buhay nila. Parang wala silang narating. Wala napuntahan yung buhay nila kasi hindi naging productive. And then lastly, baka kinakailangan maging active ulit. In holy activity, may tama na dapat ibalik na ginagawa. O kaya holy intimacy. Baka may bagay na kung saan dapat maging malapit ulit tayo, gumawa ng paraan para maging malapit.
Dito po nag-end, dito sa verse na ito. Tignan niyo po, and I will end this. Sabi dito, God told them, tignan niyo po maigi, I've never quit loving you and never will. Expect love, love, and more love. Tignan niyo po yung verse 4 na gusto kong mapansin natin dito. And so now, I start over with you and build you up again. Diba? I'll start over with you and build you up again. Sinabi niya dun sa bansang yon. Hindi na doon natapos. Dear Virgin Israel. Dear Virgin Israel. May ginamit na salita rito ang Panginoon na parang ang hirap paniwalaan ng pangkaraniwan. Ano yung mahirap paniwalaan kapag alam mo yung buhay nila at alam mo yung background nila? Napakahirap paniwalaan. Nako, maniwala po kayo. Sinabi dito, Dear Virgin Israel. Yung word na virgin dito. Why? Kasi di ba harlot ang tawag na sa kanila? Di ba ang tawag na sa Israel ay prostitute? Hosea chapter 4 verse 5. You play the role of prostitute. Ibig sabihin, sumamba kayo sa ibang Diyos liban sa akin. Ganun na yung tawag sa kanila. Madumi na sila. Wala na silang kalinisan. Nakakahiya na sila. Wasak na yung buhay nila. Kaya, tapos sinabi dito, Dear Virgin Israel, I'll start over with you and build you up again, dear Virgin Israel. Bakit may ganitong description yung mga harlot? Bakit may ganitong description yung prostitute na Israel? Simple lang ang mensahe dito, and I want you to listen to this before we will end. Because the love of God can make you brand new. Ang pagmamahal ng Panginoon, gaano ka man nawasak, gaano ka man nasira, gaano ka man narumihan, kapag kapatid tinamaan ka ng pagmatunay na pagmamahal ng Panginoon, magiging brand new ka at hindi ka na magiging katulad dati. Yun ang tingin sa'yo ng Panginoon. Come on! And for all of you right now, na nakaranas ng pagkadumi ng buhay, kaya nga every time na may kinakasal ako, tapos sasabihin, haharap sila na may kabanalan, haharap sila, nadumihan nga yung buhay nila in the past eh. Kung ano-ano nga mga pinaggagawa nila in the past eh. Tapos, pure nahaharap kay Lord? Yes. Hindi maintindihan ng mundo yon. Dahil sa mundo, kung sino ka dati, ganun ka pa rin ngayon. Kung madumi kang babae dati, madumi ka pa rin ngayon. Hindi na mawawala yon. Kung madumi kang lalaki, madumi ka pa rin lalaki. Noon, madumi ka pa rin ngayon. Kahit na okay na kayo. Babalik-balik lagi ang katotohanan na napakadumi mo at makasalanan ka, pero ibahin mo si Lord. Kasi si Lord, kapag nag-restore ng pagmamahal, hindi yung lumang buhay ang tingin niya sa'yo. Di sinabi niya dito, O dear harlot Israel. Sinabi niya, O dear Virgin Israel. Why? Because the love of God can make you brand new. Kaya kang baguhin ng Panginoon. Kaya niyang ibalik, kapatid, yung kalinisan mo, yung purity mo. Ganon ang Panginoon. Kaya tumatagal yung pagmamahala niya sa atin kasi siya ay restorative, celebrative, productive, and active. At naniniwala ko kaya mo na pakinggan ang mensaheng ito. Dahil gusto ng Panginoon magpatuloy yung pagmamahalan ninyong dalawa. At may apply din natin ito sa mga mahal natin sa buhay. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito, who wants to experience the love of God today? Sa mga nakaintindi, nakaunawa, nangungusap sa iyo ang salita ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Hindi muna sa ibang relationship. But who among you here right now na sinasabi mo, Lord, I want to have restoration, God. Restore mo po yung puso ko. Para nang sa gayon, Lord, instead na makasira ako ng puso, ng buhay ng ibang tao, maybe you are in pain, nanggaling ka sa isang tragic na relationship, o kaya yung puso natin na damage. Let God restore you today. And maybe nawala na yung kasiyahan, yung kagalakan sa iyong buhay. At gusto mo maibalik ito, kapatid. Kung meron mang tatanggalin ang kaaway sa iyo,
ay yung kagalakan. Kaya nga nung si David, gusto niyang ma-restore din. Pero mo, David na to, a man after God's own heart. Bumagsak pa. Pero nung gusto niyang ma-restore, ang prayer niya, restore unto me the joy of thy salvation. And renew a right spirit within me. Lord, balik mo po yung kagalakan. Maybe some of you, ito yung nawala sa buhay mo. Yung kagalakan na to. At gusto mo maipanumbalik yun. Ask God. Or maybe nawala na yung productivity. Wala nang usad. Feeling mo, wala ka ng silbi. Sino dito nakakaramdam ka ng ganyan? Na parang wala ka ng silbi, wala na nangyayari sa buhay mo, na pag-iwanan ka na, failure ka. Kapatid, kapag na kay Lord ka, gagawin niyang productive ang buhay mo. And then gagawin niyang active ang buhay mo. May tamang maibabalik sa'yo. At may tamang intimacy na maibabalik sa'yo. And for all of you right now, maybe this is your first time na dumalo dito, or first time, kapatid, na gusto mong manalangin talaga na, Lord, make my life brand new, Lord. Make my life brand new. If this is your prayer right now and you want to accept God as your restorer, as your Savior, as your King, as your healer right now, naniniwala ka, kaya kang iligtas ng Panginoon, kaya kanyang pagalingin, kaya kanyang ayusin, mananalangin tayo ngayong oras na ito. At itataas mo yung kamay mo, na mabilis lang ito na panalangin, kapatid. Taas mo ng kamay mo, yan yung sign na sinasabi mo, na Lord, I believe in you, God. You can restore me. You can bring back the joy of my salvation. You can make me productive and active once again, God. I believe in you. Come on, lift up your hands. 1, 2, 3. As our hands lifted high right now, mananalangin muna tayo. Mabilis lang na panalangin. If this is your first time, gusto mong i-accept ang Panginoon ng buong puso, na naniniwala ka siya ang solusyon, wala nang iba. Na siya ang pinaka-matinding may kakayahan na gumawa nito, wala nang iba. Pray this prayer with me right now and make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. Come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner. but I believe that you are my Savior. But I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name, amen. amen. Kapatid, kung first time mo na binanggit ito, the Bible said in John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Kapatid, hindi yung past mo, hindi yung ngayon mo, kundi si Jesus, kapatid, ang nag-save sa'yo. Mahal ka ni Lord. Anak ka ng Diyos. Hindi ka niya iiwan at pababayaan. Again, the love of God can make you brand new. Kung meron man mga tao, hindi accept yung pagbabago mangyayari sa'yo, hayaan mo na lang, wala kang dapat patunayan. Ipamuhay mo lang kung ano yung gusto ng Panginoon. Magpatuloy ka lang sa Kanya. Magpatuloy ka sa Kanya. And for all of you right now, na kahit matagal ka na sa Panginoon, that you need restoration, may nawala sa puso mo ngayon, nakagalakan, feeling mo, wala nang silbi yung buhay mo, o kaya nakikita mo, nawawala niya ng holy activity and holy intimacy. Right now, lapit ka kay Lord. Kausapin mo ang Panginoon. Father, in the name of Jesus, I lift up to you my brothers and sisters right now. Meron dito, Panginoon, na kung saan umaamin siya ngayon that he needs restoration, Lord, sa kanyang puso, sa kanyang buhay. That she needs restoration ng God. Lord, sino man sa amin ngayon, Panginoon, na nangangailangan ng restoration na ito, may dapat ma-repair kasi may na-damage, Panginoon. I pray in the name of Jesus that restore this heart. In the name of Jesus. Kung meron man dito, Lord, na wala na yung joy ng kanyang salvation, na wala yung kagalakan sa kanilang buhay, Panginoon. Kayo po ang pwede maglagay nun, Panginoon. Hindi, Panginoon, yung kagalakan na galing sa mundo. Kung di, Panginoon, yung kagalakan
na nanggagaling sa'yo, na kahit na may pagsubok, Panginoon, deep inside of us, masaya kami, Lord. Knowing that you are here with us. And you will never leave us nor forsake us, O God. Sino man sa amin dito, Panginoon, feeling nila na paralyzed na sila sa buhay. Wala na nangyayari. Lord, gumawa ka po, Panginoon, Lord, ng paraan para, Lord, muling maibalik yung kumpiyansa niya sa buhay, Panginoon. Yung productivity in the name of Jesus, I pray, God, that you restore, Panginoon, the fortune of this person. In the name of Jesus, I pray, God, for financial breakthrough in the name of Jesus. I pray, Lord, na makabalik siya, Panginoon. Muli may magawa siya, Panginoon. Para sa iyo, para sa buhay niya, Panginoon, para sa ibang tao. At makita niya, Panginoon, may silbi pa rin yung buhay niya. Lord, from the very beginning, ikaw ang nagbibigay ng silbi sa aming buhay, Panginoon. I pray, God, bigyan mo muli ng silbi yung buhay namin, Panginoon. At makita namin, Panginoon, may magagawa pa pala kami, Panginoon. Make us active once again. Kung naging aktibo man kami sa mga hindi magagandang bagay, Panginoon, Lord, i-restore mo po kami, Panginoon. Make us active once again, Lord, with holy activity, with holy intimacy, in the name of Jesus. I pray for your love right now to envelop this place, to flow upon this place right now. Kapatid, I will give you 30 seconds to 1 minute. Kausapin mo personally ang ating Panginoon. Ikaw at ang ating Panginoon, nakikinig si Lord sa iyo ngayon. Somebody in this place right now, may hinihil na puso ang Panginoon. May naayos na isipan ng ating Panginoon. May naayos na buhay ang ating Panginoon. Nakikinig sa iyo si Lord. Alam ni Lord ang pinagdadaanan mo. Naniniwala ka ba na mahal ka niya? The love of God can make you brand new. The love of God can make you brand new. Sa mga sino man sa atin dito ngayon, feeling mo na dumihan ka, wala na nangyari sa buhay mo, inusgan ka na ng mundo, na tama naman kasi in the past, ganun naman talaga yung buhay mo eh. But don't let your past define your future. Hindi ganun ang tingin sa'yo ni Lord. Bago ka sa paningin niya. Malinis ka sa paningin niya dahil sa pagmamahal niya at dahil sa grasya niya. Bumalik ka sa pagmamahal ng Panginoon. Bumalik ka sa katotohanan ng Panginoon at hindi sa sinasabi ng iba. Somebody in this place right now, the Lord is restoring you. The Lord is mending you. Your broken hearts right now. Your frozen heart right now. In the name of Jesus, just come to Jesus right now. Just come to Him. Worship Him. Bless His name. Reach out to God.
Sa mga minahal ni Jesus. Sa mga nakaranas ng restoration. Sa naniniwala na ginawa siyang brand new ni Lord. Come on for the last time. You alone, Lord. God of all. You alone. And with all I am, for the last time, can you sing the chorus of this song right now? Sabi mo sa Kanya, I will live. Habang binabalik mo yung puso mo kay Jesus, ibibigyan ka niya ng kagalakan. Habang binabalik mo yung buhay mo kay Lord, nire-restore ka ng ating Panginoon. Habang sinasabi mo ito, kapatid, kay Lord, binibigyan ka niya ng kapayapaan. May inaayos na si Lord sa buhay mo. Binibigyan ka niya ng pag-asa. Binibigyan ka niya ng kagalingan. God told them, I'll never quit loving you and never will. Expect love, love, and more love. So I'll start over with you and build you up again. Dear Virgin Israel. At tulad ng ginawa ng Panginoon sa kanila, ay siya rin ginawa sa iyo ni Lord ngayong araw na ito. Because the love of God can make you brand new. Luma man ang tingin sa iyo, dati man ang tingin sa iyo, madumi, mabaho, makasalanan man ang tingin sa iyo, pero nang dahil kay Jesus, brand new ka sa paningin niya. Marami pong salamat, Panginoon, for making this love last. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo pa lang, tatagal kami, Panginoon. Salamat sa pagmamahal na yan na hindi naluluma. Salamat sa pagmamahal na yan, Panginoon, na hindi nawawala. Salamat sa patuloy na pag-abot sa amin. Kaya marapat lamang, Lord, na maibigay namin sa iyong pinakamataas na uri ng pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat ko'y magsabi ng Amen and Amen. Come on, malakas na palakpak sa Panginoon sa lahat ng pinagpala ni Lord ngayong araw na ito. Praise God.